Habang itinatayo pa lang itong bahay namin noon, humingi daw ng pabor ang uncle ko kay Papa. Tumawag ito ng long distance at nakiusap ito na kung maaari, sila daw muna ni Mama ang pansamantalang manirahan doon sa kanilang lumang ancestral house sa Bulacan. Mag-iisang taon na daw kasing wala nakatira doon simula nung namaya pa yung nanay ng uncle ko. Hindi naman daw siya makauwi dahil yung kontrata ng trabaho nila sa US ay matagal-tagal pang matatapos. Wala naman daw aalahanin si Papa pagdating sa paglinis dahil may caretaker naman daw at may hiwalay na tulugan ito sa labas ng bahay, kaya siguradong may privacy sila Mama at Papa. Malaki din ang utang na loob ni Papa sa pamilya ni Uncle, kaya labag man sa kalooban niya ay tinanggap niya ang alok nito. Pero bago lumipat, nagtanong si Papa kay Uncle kung pwedeng bisitahin muna nila ni Mama yung bahay bago lumipat para makita yung lugar kung nasaan ito. Baby pa kasi si Papa nung huling nakarating siya doon at hindi siya ganoon kapamilyar sa lugar. Pumayag naman daw si Uncle at sinabing tatawagan niya yung caretaker para ituro sila Mama at Papa. Pagkarating doon sa ancestral house ay nagtaka daw si Mama dahil malayo doon sa ini-imagine niyang itsura yung bahay. Pag sinabi kasing antique house, para sa kanya, gawa ito sa kahoy, kapis shells na bintana at yung mga tipikal na design ng lumang bahay na napapanood niya sa TV. Kabaliktaran daw yung nakita niya dahil yung ancestral house parang mga modernong batong bahay din daw, katulad sa mga bahay na nakikita natin ngayon. Bungalow ito, may malawak na bakuran. Pagpasok sa gate ay sinalubong sila ng caretaker. Nagpakilala itong si Mang Boy. Kilala niya si Papa pero sinabi niyang baka hindi na siya natatandaan ito dahil maliit pa daw si Papa nung huli silang nagkita. Tinor muna sila noon ni Mang Boy sa may bakuran at nagkwentuhan saglit. Pagkatapos ay nagtungo sila doon sa loob ng bahay. Bumilib daw sila noon dahil na-maintain talaga ni Mang Boy yung bahay dahil sobrang napakalinis at walang bahay dito ng alikabok. Nang lilito lang pala yung pagkamoderno nito sa labas dahil lahat pala ng katangian ng isang ancestral house ay nandoon sa loob. Punong-puno daw kasi ito ng mga kagamitang antik, pati yung sahig ay gawa sa makinis na kahoy. May hagdan doon na may ilang baitang lang ang naghihiwalay doon sa mga kwarto. Bago sila nagtungo doon ay nagpaalam daw si Mamang magbabanyo at susunod na lang sa kanila. Tinuro ni Mang Boy yung pintuan doon sa gilid ng hagdan at sinabi kay Mama na yun yung banyo. Nag-excuse daw si Mama nun at dumiretso na doon. Sila Papa at Mang Boy naman daw ay nagpatuloy sa pag-check doon sa kwarto sa itaas. Pinihit daw ni Mama yung doorknob ng banyo. Pero pagkatulak niya, bigla daw may babaeng umiling. Sabay nagtulak pasara ng banyo galing sa loob. Nagsorry daw si Mama doon sa tao sa loob. At dahil na din sa hiya, ay nagdesisyon itong bumalik na muna kila Papa para hindi siya yung mapagbintangan kung sakali mang lumabas yung tao sa loob. Nang makarating daw si Mama kila Papa, sinabi niya kay Mang Boy na may tao pala dun sa banyo at mamaya na lang siya magsi-CR. Humarap si Mang Boy kay Mama na parang nalilito sa sinabi niya. May tao ho? Saan? Tanong nito kay Mama. Doon sa banyo. Naiwan niya yatang hindi nakalak. Muntik na ako makapasok habang nandoon siya. Nakatitig lang daw noon si Mang Boy kay Mama pero hindi na ito nagsalita pa. Sinenyasan nito sila Mama na sumunod sa kanya sa baba. Nauna si Mang Boy at sila Papa at Mama ay nakasunod sa kanya. Bumaba sila papunta sa banyo. Bago pumasok si Mang Boy, ay tumingin muna ito sa kanila. Pinihit nito ang doorknob at mabilis na tinulak ang pinto. Bumukas ito at lumapit sila Mama at Papa para tingnan kung sino yung nasa loob ng banyo. At doon ay nakita nilang wala itong tao. Tumingin si Mang Boy kay Mama at sinabing, Ma'am,
Tayong tatlo lang po ang nandito, wala ng iba. Biglang namuntla si Mama at napakapit kay Papa. Hindi ho, Mang Boy. Meron pong tao kanina. Narinig ko pa nga bago ako pinagsarahan. Ang sabi ni Mama. Hindi kaya ho. May nakapasok na. Ang dagdag ni Papa. Sir, 3 malalaking lock ang kailangan nilang distrongkain bago sila makapasok. At yung bintana dito, lahat may grills na bakal. Baka may nakaharang lang na balde, ma'am, nung tinulak niyo yung pinto kanina. Suspecha ni Mang Boy. Hindi, may umiling po, Mang Boy. Sagot ni Mama. Dito na kami sa labas magbandayan kung gusto mong magbanyo. Sinabihan ni Papa si Mama. Pero paulit-ulit lang itong naghindi at sinabing sa fast food na lang daw siya magbabanyo. Hindi na daw sila Papa nagtagal doon sa bahay. Sa huli ay hindi nila tinuloy tumira doon. Kahit na ilang taong hindi kinausap si Papa ng uncle niya. Mas okay na daw yun kaysa kung anong kababalagan pa ang maranasan nila doon. Oras na lumipat sila. Nung nagdesisyon kami magsama ng girlfriend kong si Michelle, mas pinili niyang doon kami manirahan sa probinsya nila sa Cavite kaysa doon sa masikip na inupahan kong kwarto sa Mandaluyong. Dahil sa kapusukan, hindi na ako nag-isip. Pumili lang ako ng ilang damit sa aparador. Winidraw ang kakarampot kong naipon at nagsimula na akong mag-impake. Kinabukasan, nasa bus na kami pauwi sa probinsya nila. Yung lugar nila Michelle ay liblib at malayong malayo sa kabiasnan. Magkakalayong mga bahay at bilang lang ang makikita mong mga taong naglalakad sa labas. Wala ding masyadong dumadang sasakyan, bilang lang sa mga daliri ang dumadaan sa isang araw. Pagpatak ng 7:00 ng gabi ay sobrang dilim na sa labas dahil malayo sa bahay nila yung nag-iisang poste ng ilaw na para pang mapupunde. Swerte na nga lang kung bilog ang buwan dahil lumiliwanag sa labas kahit papaano. Yung pumunta ako dito ay kakarampot lang at sapat lang para sa 1 linggo yung naipon ko. Sinabi naman sa akin ni Michelle na siya munang bahala pansamantala sa gastusin namin. At hindi naman mahirap ang pagkain dito basta wag lang akong maarte sa ulam. Pero dahil walang mapaglimangan sa bahay at gusto ko ding makapagpasikat sa aking future father-in-law, nagtanong ako sa kanila kung saan ako pwedeng mamasukan. 3 lang ang kanilang sinagot. Pagta-tricycle, pangingisda, o paghuling ang pwedeng pagkakitaan dito. Napakamot na lang ako ng ulo nun dahil una, hindi ako marunong magmotor. Ikalawa, mabilis akong mahilo kapag nasa bangka at hindi ako marunong lumangoy. Kaya wala akong ibang choice kung hindi pasukin ang tingin kong pinakamadali sa 3, ang paggawa ng uling. Nagkatinginan na lang nun si Michelle at yung papa niya at sabay silang umiling. Pinaliwanag sa akin ni Michelle kung paano yung proseso ng paggawa ng uling. Doon ko nalaman na hindi pala basta-basta ang paghuhuling dahil kailangan mo itong bantayan ng pagkatagal-tagal at siguraduhin na hindi ito kulang o sobra sa luto. Kailangan din na dapat mo itong gawin sa lugar kung saan malayo sa mga tao at walang bagay na mabilis matupok ng apoy. Kaya kinabukasan ng hapon, sinamahan ako ni Michelle kung saan nila niluluto yung mga binibenta nilang uling. Halos lagpas kalahating oras din kami naglakad bago marating yung lugar. At sa aming paglalakad ay wala man lang kaming nasalubong na tao o nadaan ng bahay. Yung hukay kung saan lulutuin yung uling ay medyo malayo sa mga puno at halaman. May katabi din itong malahiganteng bato. Sa tabi naman nun
ay nandoon yung mga kahoy na gagamitin namin. Mayroon din silang ginawang maliit na katre doon at lamesang patungan ng mga gamit. Sinetap na ni Michelle yung lulutuin at tinuruan niya ako sa proseso. Nang medyo dumilim na, ay kumain na kami ng hapunan. Pagkatapos kumain, ay nagkwento si Michelle tungkol sa mga nakakatakot na kwento doon sa lugar nila. Pinilit kong hindi makinig at pasimpleng iniba yung usapan. Pero bago pa man niya tapusin yung pananakot sa akin, bigla niya akong sinabihan na, Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang magtatapang bumalik mag-isa dahil maliligaw ka. Kahit ilang araw ka pang magpaikot-ikot, hindi ka na makakaalis dito. Huwag na huwag kang aalis dito sa pwesto natin. Marami nang nawala dito, maski yung katawan nila, hindi na natagpuan. Pagtapos ay tumitig siya ng seryoso sa akin. Hinihintay kong sabihin niyang biro lang yun, pero nanatiling seryoso yung ekspresyon nito. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko. Tumango na lang ako at tinitigan yung pinaglulutuan namin ng uling. Maya-maya ay tumayo si Michelle at nagpaalam na matutulog muna siya saglit. Pinaalala niya ulit sa akin na huwag kong tutulugan yung binabantayan ko. At kung antukin man daw ako, ay gisingin ko lang daw siya. Naglakad ito papunta sa may katre at wala pang 5 minutong nakakahiga ay narinig ko na ang kanyang malalakas na hilik. Ako naman ay naiwang nakaupo at nakatitig doon sa pinaglulutuan ng uling. Aaminin kong sa bawat maririnig kong tunog sa paligid ay gusto kong gisingin si Michelle. Dahil yung mga oras na yun ay nakakaramdam ako ng takot. Pinilit ko na lang iligaw ang isip sa ibang bagay. Tumingala ako sa langit at pinagbasta ng mga bituin. Talaga namang nakakamangha ang ganda nito. Naalala kong matagal-tagal na din simula nung huli akong sumama mag-stargazing. Medyo napakalma ako ng pagtingin sa langit dahil naging daan ito para mas makapag-isip ako ng maayos. Naisip ko na baka masyado akong nagpadalos-dalos at dala lang ng bugso ng damdamin yung pagsama ko dito. Baka ilusyon lang din itong nararamdaman ko para kay Michelle. Halos mahulog ako doon sa silyang inuupuan ko dahil sa boses na narinig. Hindi na ako nakapagtimpi at akma ko ng pagagalitan si Michelle dahil sa pananakot niya sa akin. Pero nung nabaling yung tingin ko sa katre, ay nandun pa din siya. Malakas ang hilik at mahimbing na natutulog. Lumamig bigla ang paligid at nagsitayuan ang balahibo ko sa katawan. Dahil yung boses pala ay nanggagaling sa aking likuran. Iho, tubig. Gusto kong pumikit na lang at takpan ang aking tenga. Pero parang kabaliktaran yung aksyon na ginawa ng katawan ko. Dahil napansin ko na lang yung aking ulo at leeg ay dahang-dahang nililingon yung tumatawag na boses sa aking likod. Pagharap ko ay tumambad sa aking muka ang ulo ng isang matanda. Napabalikas ako at muntik nang tumaob yung silyang inuupuan ko. Gusto kong umalis papalayo pero parang nawala ng buhay yung mga paa ko at nanatili pa din akong nakatingin doon sa kagimbal-gimbal na imaheng nakatitig sa akin. At papalapit, panang mas papalapit yung mukha ng matanda sa mukha ko. Tubig, iho, tubig. Wika nito. Pero nang naka-adjust sa liwanag yung mga mata ko, doon ko na-realize na yung ulo pala ay hindi pugot o lumulutang. May katawan palang kinakabitan ito. Masyado lang akong nagpadala kaagad sa takot. Dahil yung nasa likuran ko pala ay isang kubang matanda. Matindi na yung pagkakakuba nito at halos sumayad na sa lupa ang mukha niya at hindi na siya makatayo ng tuwid. Naging magka-level yung ulo namin dahil nakaupo ako sa may bangkito. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano, pero mayroon pa ding bumabagabag sa akin.
Kahit natatakot at nanginginig pa yung boses, ay sinubukan kong kausapin yung matanda para na din maibsan yung takot ko kahit papaano. Pasensya na, Nay. Nagulat. Nagulat po ako. Nag-iisa lang po ba kayo? Saan po kayo galing? Tubig, iho. Tubig. Yun pa din yung pakiusap ng matanda. May pag-aalangan akong inabot yung bote ng tubig sa kanya. Pag-abot niya dun sa bote, ay napansin ko yung mga bukol-bukol niya sa braso, pati na yung magkakadikit niyang mga daliri. Blanco ang ekspresyon ng mga mata nito at sinabi niya sa akin, Hindi ka dapat dito, iho. Bumalik na sa inyo. Pagtapos, dahan-dahan itong naglakad pabalik sa likod ng mga nakatambak na kahoy. Sa bawat hakbang ng matanda, ay hindi ko maiwasang maawa dahil bawat hakbang niya ay ramdam ko yung hirap ng kalagayan niya. Inaabangan ko siyang makarating doon sa kabilang dulo ng tambakan ng mga kahoy. Pero mga ilang segundo ang lumipas hanggang sa naging minuto ay hindi pa din siya doon nakakalabas. Agad akong tumayo at pinuntahan yung nilalakaran niya dahil baka nadapa siya doon sa mga madadaan ng bato, doon sa makitid na daanan. Pero pagkadating ko doon ay walang matanda akong naabutan. Bigla na namang bumalik yung takot na naramdaman ko kanina dahil wala namang ibang madadaanan doon yung matanda. Sa likod kasi ng mga tambakan ng kahoy ay may malahiganteng bato at wala kang pwedeng madaanan doon. Nakakapagtaka namang parang bulang naglaho na lang yung matanda. Hindi ko na kinaya at ginising ko na lang si Michelle. Minabuti kong hindi na lang sabihin yung nakita ko, pero napansin niya yata yung takot sa mukha ko. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko na lang na may mga naririnig akong tunog. Kinabukasan, pag uwi namin sa kanila, nagsabi ako kay Michelle na kailangan ko munang lumuwas ng Maynila. Hindi ko na sinabi ang dahilan kung bakit at hindi na niya ako tinanong. Hindi daw siya makakasama at doon daw muna siya sa tatay niya dahil kailangan na ng mag-aalaga dahil medyo nagkakaedad na din ito. Sinabi niya din sa akin na kung gusto ko pang bumalik ay welcome naman daw ako palagi doon sa kanila. Kahit nung nakabalik na ako doon sa maliit kong kwarto sa Mandaluyong, ilang gabi din akong hindi nakatulog ng maayos dahil palagi kong napapanaginipan yung kubang matanda. Kadalasan pa ay yung panaginip na parang gising ka pero hindi ka makagalaw. At kapag nananaginip ako ng ganun, palaging nandoon sa madilim na sulok ng kwarto ko, nakatayo yung matanda. Ganon pa din ito, blankong ekspresyon at halos sumayad na ang mukha sa lupa dahil sa tindi ng pagkakakuba. Minsan ay lalapit ito sa akin. Minsan naman ay magpapakahirap itong inumin yung boteng binigay ko sa kanya. Marami pa din akong katanungang hindi nasagot ng gabing yun. Tulad ng paanong hindi ko naramdaman yung paparating na yung matanda. Saan siya nanggaling? Saan siya pumunta? Gising ba talaga ako nun? O nakatulog at napanaginipan ko lang ang lahat? Pero nawala yung bote ko ng tubig at hindi ko na yun nahanap pa. Kaya imposibleng malikmata ko lang yun. Maglalabing 5 taon na mula nung huli kami nagkausap ni Michelle. Simula nung nagpaalam ako sa kanya, hindi na ako muling bumalik doon sa Cavite at wala na akong balak pa. Nangyari itong karanasan ko nung patapos na ang pandemic. Wala nang lockdown, wala nang curfew, bukas na ang mga mall at ibang pasyalan, pero kailangan pa din magsuot ng face mask ang mga tao paglalabas. Mga bandang 8:00 ay nakatanggap ako ng booking sa isang ospital sa Maynila. Ang baba nila ay sa may bandang Pasay. Alam ko ang lugar na ito
Pero isang beses pa lang akong nakarating doon dahil sa kabilang dulo ito ng Pasay, malayo sa tinitirahan ko. Dumating ako sa ospital at huminto sa tapat ng waiting area. May 3 senior citizen ang nakaupo at may natutulog na bata sa kandungan ng isa. Sa likod ng mga lola ay may nakaupong babae. Hindi ko masyadong maalinan dahil natatakpan ng mga matatanda. Ang natatandaan ko lang ay mayroon itong itim na buhok at maputing balat. Nakasuot din ito ng sleeveless na puti. Dahil baka senior ang pasahero ko, minabuti kong bumaba ng sasakyan at lapitan silang tanungin at alalayan na din sa pagsakay. Bago pa man ako makalapit sa kanila, ay isa-isa na silang tumayo dahil na rin siguro nakita nila sa app yung plate number ng sasakyan ko. Sa pagtayo ng mga matatanda, ay sumabay din sa pagtayo yung babae sa likuran nila. Pero wala sa kanya yung focus ko kasi inaalalayan ko yung isang matanda na hirap maglakad. Napansin ko lang ang kilos ng babae sa gilid ng aking mata. Binuksan ko yung pintuan ng sasakyan at inalalayan sila sa pagsakay. Habang inaasikaso ko yung huling lola na may hawak ng bata, ay narinig ko ang tunog ng pintuan na malakas sinara. Ibinaba ko yung ulo ko at sinilip ang harapan ng sasakyan. At doon sa headrest sa upuan sa harap ay may nakasandal na ulo ng isang babaeng kulay itim ang buhok. Naguluhan ako sa aking nakita. Chinek ko yung TNVS app at base sa booking nila ay 4-seater lang dapat ito. Kahit na sabihin pang kandong nila yung bata, kasama pa rin yung sa bilang ng pasahero. Pagkaupo ko sa driver seat, ay nilingon ko yung babaeng nakaupo roon sa passenger seat. Naisip kong bago ko paandarin ng sasakyan, ay nilecturean ko muna siya sa kaibahan ng 4-seater at 6-seater. Gusto ko sa kanya nalang ipaliwanag ng mahinahon para hindi magising sa boses ko yung natutulog na batang kandong ng senior sa likod. Dahil sa tingin ko mas maiintindihan din ito na mas bata-bata pa. Pero nanatili lang itong tahimik na nakatitig sa may bintana. Yung gilid at likuran lang ng kanyang buhok ang nakikita ko. Tinignan ko ang mga senior sa rear-view mirror. Lahat sila ay lupay-pay na at mukhang pagod na pagod. Kung hindi lang talaga senior ang isasakay ko, ika-cancel ko ang booking dahil mahigpit ang insurance pagdating sa ganito pag may aksidente. Pero parang napakasama ko naman at karamahin ako kung itataboy ko ang mga lola palabas dahil lang sa nagkamali siguro sila ng napiling seater. Ang hassle naman kung gigisingin pa yung bata tapos isa-isa silang babalik ulit, pati na yung si lolang hirap maglakad. Kaya sa unang pagkakataon ay pinalagpas ko ito at pinabayaan na lang at pinaandar ko ang sasakyan. Tahimik ang naging takbo ng biyahe. Minsan magsasalita yung isa sa mga senior sa likod habang binabasa yung isend niyang message sa cellphone. Kaya siguro 4-seater ang napili dahil malabo na ang paningin. Nagising yung bata at kinausap niya yung may kandong sa kanya. Hindi ko maiwasang makinig dahil malakas ang boses niya. Gutom na daw siya. Gusto niya daw ng fried chicken sa Jollibee. Sumagot naman ang lola at sinabi sa bahay na lang sila kakain kasi hinihintay siya ng mami niya. Pero nagpaulit-ulit ang bata na gusto niyang kumain doon sa labas. Mahinang sinaway ito ng lola niya at sinabing, "Ano ba yung sabi ni ate sa'yo kanina sa ospital? Di ba good boy ka daw? At huwag kang kakain ng junk food kasi masama yun para huwag ka daw magkasakit tulad kay ate." Natahimik ang bata habang kinakausap siya ng lola. Mga ilang segundo, nagsalita ulit ang bata. "Nana, gagaling pa si ate?" Tanong nito sa lola niya. "Oo naman, malapit na." Sagot ng lola niya. Pero kapansin-pansin ang piyok sa kanyang huling salita. Katulad kapag nilalabanan mong hindi umiyak para lang makapagsalita ng diretso. Tinignan ko yung magiging reaksyon ng babae sa aking tabi. Gusto ko sanang makipagkwentuhan dahil doon din sa ospital na yon nagpagamot yung pinsan kong may problema sa kidney dati. Pero walang pagbabago. Nanatili ang babae sa kanyang posisyon.
Simula nung siya'y unang umupo, inunat ko ng bahagya ang aking leeg dahil ako ang nangangalay sa pagtabingi ng kanyang leeg. Simula kasi nung sumakay sila, hindi siya lumingon paharap o nakipag-usap man lang sa mga kasama niya sa likod. Maaaring siya ang pinaka-apektado dahil siya yung pinaka-close doon sa dinalaw nila sa ospital. Ganon din ako nung nawala yung best friend ko dahil sa sakit sa baga. Hindi din ako umikibo at makausap ng maayos. Hindi ko na siya ulit nilingon pa dahil baka kung ano pang isipin ng mga kasama niya kapag nahuli ako nakatingin sa kanya. Umano na kami sa straight patungo sa drop-off location. One way lang ito at kabi-kabila ang mga nakaparadang sasakyan, kaya iba yung ingat sa pagmamaniobra at pabalik-balik ang tingin ko sa side mirror. Napansin ko yung bata na lumapit banda sa aking likuran at meron siyang pinagmamasdan. Tumingin ako sa rear view at napansin kong nakatingin siya sa babaeng nakaupo sa harapan. Tinitingnan niya siguro kung nakatulog na ito at balak niyang gisingin dahil malapit na sila sa kanila. Nang sinaway siya ng lola niya na baka sumubsob sa harapan, biglang malakas na sinabi ng bata ng paulit-ulit, "Nana, si ate, si ate, nana, si ate, nana, si ate, oh." Sa gilid ng aking mata, nakita ko ng bahagya ang dahan-dahang paggalaw ng babae papalingon sa bata sa likod. Ang kanyang buhok ay sumasabay sa papuntang direksyon ng ulo. Nangalay siguro ang leg nito sa kanyang posisyon. Tuloy-tuloy pa rin ang bata sa kanyang pagsisigaw, "Nana, si ate, nana, si ate, nana, si ate, oh." Tuwang-tuwa itong pumapalakpak. Sa aking peripheral vision, tuloy pa rin sa pagkilos ng dahan-dahan ang leeg ng babae kasabay ng kanyang itim na buhok at napansin kong huminto ang paggalaw nito sa gilid ng aking mukha. "JB, huwag maingay, huwag makulit. Wala pa si ate, nasa ospital pa si ate. Bukas dala ulit tayo sa kanya pag behave ka, kaya kailangan huwag kang makulit, huwag kang pasaway," ang sabi ng lola ng bata. May kakaibang lamig akong naramdaman sa kanang bahagi ng aking katawan. Pakiramdam ko, may itinabi sa aking isang malaking bloke ng yelo at ang kanang pisngi ng mukha ko ay namamanhid sa lamig nito. Sino yung nasa harap? Lumusot ang hintuturo ng batang nakaturo sa upuan sa aking tabi. Sa inuupuan ng babae. "JP, may dina," sa boses ng lola. "Si kuya lang ang nandyan, wag makulit." "Sige ka, lagot ka kay kuya. Kuya oh, kuhain mo na oh, makulit oh, kuya oh, ang kulit-kulit oh." Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Bumaliktad ang aking sikmura at nanginginig ang aking kalamnan dahil doon sa kagimbal-gimbal na binitawang salita ng bata at ng kanyang lola. Iginalaw ko ang aking leeg ng dahan-dahan, papakanan. May pag-aalangan, pero pinilit ko. Kailangan kong makita kung sino itong nasa tabi ko. Dahan-dahan kong inililingon hanggang, "Ayun, si Nestor! Diyan na lang ho kuya, para." Malakas na sigaw ng isa sa matanda sa likod ko. Isang lalaking nakasando ang sumenyas sa may unahan. Tumawid ito sa kabilang side at bago pa man ito buksan ng pintuan sa passenger side, tila mabilis na kumaripas papalabas ang nakaupo rito. Dahil likod na lang niya yung nakita ko, mabilis na bumaba ito at sinanggi ang lalaki. Inabot nung Nestor ang pamasahe ng mga senior at hindi na ito nanghingi ng discount. Sinabihan ko din siya ng mahinahon na next time, pag 5 pasahero, 6-seater ang i-book nila kasi baka mahuli ako. Kahit kasi bata,
Counted na yon na pasahero. Kaya nga, 4-seater. Mabilis na sagot ng Nestor. Yung lola kong 3 at isang bata. Kasama ka ba doon? Sa 4-seater? Tanong nitong nakaduro sa akin. Hindi po, ganito sir. Hindi po ako kasama. Baling isang pasahero sa harap, tapos yung bata, tapos 3 sila lola. Bali 5. Anong isa? 4 lang sila eh. Wala naman nakaupo dito pagbukas ko ah. May nabasa akong pagkairita sa tono ng boses niya. Bakit? Kailangan mo ba ng dagdag? Yun ba? Ay hindi po sir, hindi po. Basta sa susunod po sir. Yun lang po. Nagpasensya na lang ako para makaiwas sa konfrontasyon. Sa aking pag-alis, tinanaw ko sila sa rear view mirror. At hindi nga ako nagkamali. 5 sila. Nandun nga ang babae. Hindi ko makita ang muka, pero kita ko ang leeg niya hanggang sa may bandang baywang. Nakasuot ng puting sleeveless at maputi ang balat. Masayang tinuturo ng maliit na bata habang tinatawag siyang ate. Kinarga ng Nestor yung bata at naglakad sila papasok ng bahay. Patagos doon sa nakatayong babae. Yung bata ay gulong-gulo dahil bakit hindi nakita ng tatay niya yung babaeng tinatawag niyang ate. Mabilis kong pinatakbo ang sasakyan at naghanap ng gasolinang mapaparadahan dahil biglang nanikip ang aking lalamunan at naghabol ng hininga. Bumalik na naman yung pakiramdam nang may nakatabing malaking bloke ng yelo. Ngunit ngayon ay parang nakadagan na sa akin ito. Pagdating sa gasolinahan, hindi ko na nagawang iparada ng maayos ang sasakyan. Lumabas ako at tumakbo ng mabilis papunta sa maliwanag na tapat ng convenience store. Malayo kung saan matatanaw ko yung inupuan ng nakisabay na pasahero. Ano ba talaga yung nakasakay na pasahero sa tabi ko? Totoo ba talagang tao yun? O ayun, yung ate ng bata na sumama pauwi sa kanila. At ganito pala ang pakiramdam ng makakita. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Nagsimulang magtayo ng food business ang pinsan ko at isa sa mga mabenta sa kanila ay yung kanilang special inasal. Dahil hindi ganoon kalaki ang kita ko sa paghahabal-habal, nagpresenta akong maging delivery boy kapag may umorder online. Pumayag naman ang pinsan ko. Pagkalipas ng 1 buwan, may bumisitang food vlogger sa pwesto at pagkatapos nun ay dinumog na ng mga tao ang pwesto niya. Nag-hire pa sila ng ekstrang tao dahil walang tigil yung order at 24 hours na silang bukas. Pati online, sunod-sunod din yung umorder ng inasal. Kaya sunod nun ay ginawa na niya akong regular. Kinsenas at katapusan na niya akong pinapasahod. Ang kailangan lang, dapat lagi akong available dahil kapag may nag-order kahit na madaling araw ay kailangan ko itong ihatid. Buwan ng Oktubre nun, hindi ko yun maalis sa isip ko. Mag-aalauna na ng madaling araw at pinikap ko sa pwesto yung isang order ng inasal. Naka-ready na ito. At nakasulat na din sa papel yung address na pagdideliveran ko. Isang private school sa Parañaque. Tinype ko ang address sa Google Map at pinaandar ang motor. Kasama ko ang girlfriend kong si Heart sa backride nung gabing yun. Madalas siyang sumama kapag gabi ang delivery, lalo na kapag wala siyang pasok. Takot kasi siyang maiwang mag-isa sa bahay at hirap siyang makatulog.
Panggabi din kasi yung pasok niya sa trabaho. Kaya sa gabi ay gising na gising siya. Pagdating namin sa address, agad kong napansin ang kakaiba. Hindi naman kalakihan ng school. May 3 palapag lang ito. Ang tansya ko ay may 15 o 20 na classroom lang ito. May maliit na quadrangle at meron itong half court. Madilim ang buong school. Tangi yung ilaw na nanggagaling sa katabing gusali ang nagpapahiram ng ilaw sa ilang bahagi nito. Wala akong makitang ilaw sa mga natatanaw kong classroom. Pati na sa quadrangle ay napakadilim. Wala man lang ni isang bumbilya. Yung sa guardhouse ay wala ding tao. Pero bahagyang nakaawang ang gate. Kaya pumasok kami sa loob at pinindot ko ang busina ng motor ng 2 beses para malaman ng nag-order na nandito na kami. Pero walang lumabas na tao. Bumusina ako ulit ng 1 beses at nagtao po at sinigaw na delivery pero wala pa rin lumalabas. Uy love, dun yata sila sa taas. Ang turo ni Heart sa 2nd palapag ng school. Nasaan na ba yung guard? Sinundan ko yung tinuro ni Heart. May mahinang ilaw nang galing sa may bintana, katulad sa ilaw ng kandila o lampara. Delivery! Muli kong sinigaw sa direksyon ng silid. Biglang dumilim ang paligid dahil namatay ang makina ng motor. Sa dilim, nakita naming may gumalaw sa itaas. Nakaputi itong belo, katulad sa suot ng mga madre. Mabilis siyang kumaripas mula sa silid na may ilaw papunta sa kabilang silid. Hindi siya tumingin sa amin. Diretso lang ang lakad nito. Nanlamig ang aking pakiramdam at nagsitayuan ang mga balahibo sa aking katawan. Love, nakita mo yun? Nanginginig na tanong ni Heart sa akin. Stay in teacher siguro. Tara, akit lang natin. Baka kukuha ng pambayad. Sagot ko sa kanya na pilit tinatago yung panginginig ng aking boses. Catholic school ba ito? Sabi ni Heart. Tumingin-tingin siya sa paligid at pilit na pinapakalmang sarili. Binuksan ko ang motor at tinapat ang headlight sa may gusali. Nagsimula nang sumipa ang tibok sa aking dibdib. Hindi ko maitago ang nararamdaman kong takot. Ramdam ko ang panginginig ng aking laman. Pero mas may importante akong dapat gawin. Dahil kung magreklamo ang umorder na malamig na ang inasal, tiyak, ibabawas ito sa sasahurin ko. Nagdesisyon kaming umakyat. Hindi man gustong sumama ni Heart, ay napilitan ito dahil ayaw niya ring maiwang mag-isa sa baba. Mabilis lang, sabi ko sa kanya. Baka kasi magreklamo at hindi magbayad eh. Bitbit ko ang plastic bag ng inasal. Ramdam ko pa ang init nito sa kamay ko. Dahan-dahan kaming umakyat ng hagdan. Bawat hakbang, may tunog na nag-e-echo ng malakas sa tahimik na gusali. Pagkarating namin sa itaas, nakita namin ang nakausling puting tela sa may pintuang pinuntahan ng madre kanina. Katulad sa tela ng belong suot-suot niya. Tanging yung kaunting parte lang ng kanyang likod at tagiliran ang nakikita ko. Nakatayo kami ilang metro mula doon. Dahan-dahan kami naglalakad papalapit sa kanya. Ma, delivery po. Bakas ang panginginig sa boses ko. Walang sagot, pero may naririnig akong mahinang tunog na nanggagaling doon. Sa bawat hakbang namin, mas lalong bumibilis ang karera ng tibok sa aking dibdib. Gusto kong hilahin si Heart pabalik sa motor at umalis na rito. Pero sayang ang 200 pesos kapag kinaltas sa sahod ko. Sumunod si Heart sa likod ko
Halos dikit na sa likod ko ang katawan niya. Gigil ang paghawak ng kamay niya sa aking damit. Baka nakapangtulog na, bulong ni Hart sa aking batok. Conservative ang mga madre, baka ayaw magpakita ng muka. Nasa tapat na kami ng silid na may ilaw kanina. Iilang pulgada na lang ang layo namin. Nang dahan-dahang may lumabas na kamay mula sa gilid ng pinto kung saan nakatayo ang madre. Para lang itong sanga na lumaylay sa puno. Mapusyaw ang kulay ng kanyang balat at sobrang payat ng braso nito. Pero ang kanyang mukha ay nanatiling nakatago pa rin at hindi namin makita. Parang may nakabara sa aking lalamunan dahil hirap akong makabuo ng salita. Ma'am, delivery po. Iabot ko na ang plastic bag sa kanyang mga kamay nang biglang nang makarinig kami ng isang malakas na sitsit galing sa ibaba. Parehas kaming napahinto ni Hart at hinanap kung saan nanggaling ang tunog. Sunod ay isang malakas na sigaw mula sa ibaba ang gumulantang sa amin. Napatalon si Hart sa gulat. Napatingin kami sa bandang kaliwa sa may quadrangle. Isang matabang lalaking nakaputing t-shirt at pantalon ang nakatayo doon. May hawak siyang flashlight na nakatutok sa amin. Sa kanyang leeg ay may nakasabit na headphone. Ang ginagawa dyan? Sigaw niya. Delivery po, ya. Sagot ko. Dito ba kayo? Walang tao dyan sa taas. Napatingin kami ulit sa pintuan. Nawala ang kamay. Nawala ang tela. Nawala ang madre. Mabilis na umakyat ang lalaki. Sa paglapit niya, doon namin nakilala ang uniforming suot niya. Siya pala ang guard ng school at umorder ng pagkain. Habang papalapit siya, tinuro namin ang pinto at sinabi sa kanyang kaya kami umakyat para ibigay kay sister yung order. Tinignan kaming dalawa ng guard na parang nagtataka. Saan? Diyan po. Sabay turo namin doon sa silid. Tumapat siya sa pintuan at kinuha ang susi. At doon lang namin napansin. Nakasara pala ang pinto. Hindi lang basta nakasara. Nakalak pala ito. Narinig namin ang tunog ng susi habang iniikot ito ng guard sa doorknob. Binuksan niya ang pinto. Tapos ay binuksan lahat ng ilaw. Tumambad sa amin ang maayos na pagkakahanay ng mga bakanting upuan. Pinunta niya din ang mga katabing silid. Nakalak din lahat ng ito. Binuksan niya ang ilaw at katulad sa unang kwarto, mga upuan lang ang naroon sa loob. Paano yung si sister kanina? Tanong ni Hart sa akin. Halos pabulong pero narinig pa rin ito ng guard. Napatingin sa amin ito. Anong sister ba yung mga pinagsasabi nyo? Yung madre niya. Diyan po siya pumasok. Napakunot ang noo ng guard. Walang madre dito. Private school to. Hindi Catholic. Wala pong madre na nagtuturo dito. At wala ding stay-in teacher kasi sem break ngayon. Nagsiuwian sa probinsya nila. Ako lang ang tao dito ngayon. Hindi ko kayo narinig. Andun ako sa banyo. Nanlamig ang bato ko. Naramdaman ko din ang lamig sa kamay ni Hart na nakahawak sa braso ko. Kanina pa ba kayo? Tanong ng guard. Kakarating lang po. Umakyat kami kasi nakita nga namin si sister sa taas. Napailing lang ang guard. Hindi niya siniseryoso ang sinasabi namin. Sinabi ng guard, baka hindi kami tumawag ng malakas kaya hindi niya kami narinig. Pero napailing na lang ako na nakita ko yung nakasabit na headphone sa kanyang leeg. Inabot kong order niya at binayaran ako
at nagdagdag din ng 20 pesos na tip. Hindi na masama. Habang inaayos ko ang motor, nabaling ulit ang tingin ko sa hallway sa second floor ng school. Doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Yung silid na tinakbuhan ng madre ay isang matigas na pader. Dahil magkalayo ang bawat pinto ng silid, may isang pinto lang ito kada kwarto. Ang tanging paraan para makalipat mula sa isang silid papunta sa kabila nang hindi dumadaan sa hallway ay kung tumagos siya sa pader. Pati na rin yung pagtayo niya kanina habang nakalaylay ang kanyang kamay ay napaka-imposible dahil walang uwang o harang na matataguan ang kanyang katawan doon. Mula nung gabing yon, hindi na muling sumama sa akin si Hart sa pagdi-deliver. Mas okay na daw siyang matakot basta nasa loob siya ng aming bahay. Sino na dito ay nakaramdam ng ganito sa opisina? Nangyari ito sa akin kagabi habang mag-isa ako. Sa probinsya kasi, yung opisina namin parang magkakalapit na one-story na mga building na mukhang bahay lang na nasa loob ng isang compound. Napapaligiran ito ng bukirin at mga puno. Wala rin kapitbahay maliban sa bahay ng boss namin na medyo sa malapit lang nakatira. Kahapon, nag-meeting yung mga boss at ilang staff. Kasama nila yung kasabay ko sa apartment, kaya kailangan ko siyang hintayin para may kasama akong maglakad pa uwi. Sakto may tinatapos pa ako, kaya nagdesisyon na lang akong mag-overtime. Ako lang talaga yung nag-overtime noon. Sigurado akong ako lang ang nandoon kasi chinek ko pa nung bandang 5:30 PM. Wala na talagang tao. Nagmamadali silang lahat umuwi kasi wala ngang boss. Nagpaka-busy na lang ako. Tutok na tutok sa dalawa kong screen. Tapos maya-maya, may narinig akong nag-flash sa CR. Pero wala namang pumasok sa pinto. Yung isang CR kasi, nasa harap ko at kitang-kita ko yung lalabas at papasok dito. Yung isa naman, nasa likod at tagiliran ko. Napakaingay pag nagbubukas ang pinto, kaya alam ko kung may papasok. Pero nung narinig ko yung flash, sigurado akong walang pumasok. Wala ring lumabas. Lalo na lang akong nagpaka-busy. Sinabi ko sa sarili ko, guni-guni lang to. Chinat ko na rin yung kasama ko kung nasa na sila. Kaso malayo pa raw. Unti-unti namang nawala yung takot ko habang nag-focus ako sa work. Tapos, bigla akong nakaramdam ng matinding lamig kahit na naka-jacket pa ako. May narinig akong umingit na office chair sa paligid ko. Alam niyo yung tunog ng office chair kapag kumikilos ka habang nakaupo? Yung umiingit yung joints, tapos gumugulong ng kaunti yung gulong. Ganoon yung narinig ko ng paulit-ulit. Bakal pa naman yung sahig namin, kaya alam kong hindi ko naguni-guni yung tunog. Buti na lang, nakaharang yung dalawang monitor ko, kaya di ko nakikita kung ano yung tumutunog sa paligid. Ang ginawa ko na lang ay sinuot ko yung earphones ko at nagpatugtog. Doon na unti-unting nawala yung takot ko hanggang sa dumating na yung kasama ko. Hindi na ako uulit magstay na mag-isa sa office na yun. Hindi na talaga.